Magkita tayo sa Sunken Garden, may sasabihin ako sa'yo. Kinakabahang wika ng 22 anyos na si Isabel sa kanyang boyfriend na si Gael. Kausap niya ito sa cellphone. May sasabihin din ako sa'yo, mahal. Sagot ni Gael. Nahihimigan din niya ang kaba at lungkot sa boses nito. Mas lalo tuloy na dagdagan ng kaba niya. Magkaedad lang sila. Pareho rin silang kumukuha ng law sa UP. Nagkakilala silang dalawa noong kumukuha sila ng political science. Second year college nang maging official silang magkasintahan. Nagsimula sa asaran hanggang sa naging totohanan na ang lahat. Hihintayin kita dito, Gael. Sige, I'll be there in a minute. Ibinaba na nito ang tawag. Nanatili si Isabel na nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Hiling niya sana ay maintindihan ni Gael ang lahat. Pareho nilang gusto na maging abogado, pero siya'y galing sa simpleng pamilya. Parehong guro ang kanyang mga magulang. Samantalang si Gael ay galing sa makapangyarihang angkan. Halos nasa politika ang pamilya nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita niyang papalapit na ang lalaki sa kanya. Hindi niya maiwasan palagi na maging proud na naging boyfriend niya ito. He's a total package. Matalino, gwapo at mayaman. Mabait din. I'm sorry, medyo natagalan ako. Binili kita ng paborito mo. Iniabot ni Gael sa kanya ang dalang siomay at isang baso ng gulaman. Salamat, mahal. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Wala siyang ganang kainin ang dala nito. Ano ba ang sasabihin mo? Hindi ba't may sasabihin ka rin? Mauna ka na. Anyang naghahanap lang ng tiyempo. Ang lakas kasi ng kabog ng dibdib niya. Yumuko si Gael, hindi rin makatingin sa kanya. Pero pag-angat nito ng mukha ay nakita niyang malungkot ito. Hindi na ako magpapatuloy sa abogasya ko, Isabel. Nagulat siya. Ano? Hindi kita maintindihan, Gael. Hindi na ako magpapatuloy sa pag-aaral. Kailangan na ako ng daddy ko. Bigla itong umiyak. Nakita niya ang frustration sa mukha nito. Alam kasi niya kung gaano nito kagusto na magtapos ng law. Tatakbo na akong counselor sa susunod na eleksyon. They want to train me early para ako ng susunod na mayor after this election. Kasi plano na rin ng daddy ko na tumakbo bilang gobernador. I don't want this, mahal. Gusto kong tapusin muna ang abogasya. Pero ayaw na ni daddy. Magsasayang lang daw ako ng oras. Naiyak si Isabel sa tindi ng frustration na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi na ito magpapatuloy sa pag-aaral? Uuwi na ito sa probinsya? Paano na tayo, Gael? Hindi naman ako makikipaghiwalay sa iyo eh. Nandito pa naman ako. Susuportahan kita sa pangarap mo. Pangarap ko? Umiling siya. Hindi na rin matutupad yun. Dahil hindi na rin ako magpapatuloy. Kailangan ko na rin tumulong sa pamilya ko. Kailangan ko na rin magtrabaho. Walang katuwang sina mama sa paghahanap buhay lalo't next year nasa college na rin ang kapatid ko. Napamaang lang si Gael sa sinabi niya. Katulad niya ay hindi rin makapaniwala ang binata. No, huwag kang tumigil, Isabel. Tutulungan kita sa tuition mo. Ako ang bahala sa allowance mo. Hindi na rin kaya. Kailangan ko ng full-time na trabaho. Alam mong third year na tayo next year. Mas mahirap na at kailangan na mag-focus. Sa'yo ako nanghihinayang. Hindi na ba makapaghintay ang posisyon na yan? Pwede ka naman tumakbo sa susunod. Kapag nakapagtapos ka na, hindi ba't mas okay yun? Mas maganda ang credentials mo? Hindi na talaga. Kulang ng isa sa partido ng daddy ko. Nakiusap sila sa akin kahapon. Sa susunod na linggo pagkatapos ng semester na to, uuwi na ako sa amin. Hindi mo kailangan mag-alala. May cellphone naman. Araw-araw akong tatawag sa'yo. Kapag hindi ako busy ay luluwas ako dito. Magkikita pa rin naman tayo. Tumango-tango si Isabel, na natiling may bumabagabag sa kanya, pero mas pinili niyang manahimik na lang. Sana walang magbabago sa ating dalawa. Niyakap siya ni Gael. Ramdam niya ang lungkot at panghihinayang dito. Pero ito ang realidad ng kanilang buhay. Pangako, walang magbabago sa ating dalawa. Kung hindi man para sa atin ang pangarap natin maging abogado ngayon, alam kong may tamang panahon para sa lahat. Mahal na mahal kita, Gael. Alam mo yan. Wala akong ibang lalaking mamahalin kundi ikaw lang. Me too, Isabel. I love you too. We just have to wait for the perfect time. Pangakong walang magbabago, okay? Pangako yan, mahal. Walang magbabago. Sa ilalim ng bughaw na ulap, isang pangako ang pinanghawakan ni Isabel. Walang magbabago sa kanilang dalawa. Pero hindi niya alam na ang pangakong yun ay hindi na matutupad. Because 6 months later,
Gael was nowhere to be found. Walang maayos na paalam, wala man lang tawag, wala man lang paliwanag. At sa puso ni Isabel, isang tanong ang hindi na niya mahanap ang sagot. Bakit? Pagkalipas ng 10 taon ay marami nang nagbago sa buhay ni Isabel. She's now Attorney Isabel Velasquez. Sa kasalukuyan ay nasa loob siya ng sasakyan niya, nakatingin sa bawat gusali na kanilang dinaraanan. Natigil siya sa kanyang pagmumuni-muni nang tumigil ang sasakyan. Nandito na po tayo, Attorney. Saad ni Mang June na driver niya. Salamat po, Mang June. Aakyat lang po ako sa opisina ni Mayor. Anya at lumabas na sa sasakyan. Napatingin siya sa magarang Municipal Hall ng San Lorenzo. Inayos niya ang kanyang sarili. Hinanda niya ang kanyang damdamin. She's ready for this. Hindi na siya ang dating Isabel na iniyakan ang mga nangyari noon. She had been through so much pain and rejection. 1 taon matapos ang pag-uusap nila noon ni Gael, ay bumalik siya sa pag-aaral ng law. Dala niya ang determinasyon na makapagtapos at pagkabigo sa pag-ibig. It fuels her desire to go up. There is no way going down. Nakapagtapos siya at kalaunan ay pumasa sa bar exam. She was top 8 in the bar exam, kaisa-isahang babae na pumasok sa top 10. She worked in a big law firm, mainly focusing on human rights. Pero naisip niyang mas kailangan siya ng masa. At the age of 32, nagtayo siya ng sarili niyang law firm. She accepts pro bono cases. Lalo na at alam niyang marami ang naaapi at walang kakayahang magbayad ng attorney. Kilala siya bilang walang awa pagdating sa courtroom, lalo na at alam niyang nasa tama sila. At ito ang dahilan kung bakit nasa Municipal Hall siya ngayon. She will be representing a community na biktima ng sakim at ganid ng mga tao. Good morning, attorney. Mayor Marquez is expecting you inside. Sinalubong siya ng isang babae na sa hula niya ay sekretarya ng mayor. Thank you. Papasok na lang ako sa loob. Nasa munisipyo siya ngayon para formal na ipaabot ang Notice of TRO at ang urgent request for cease and desist order upang huwag ituloy ang demolition. Nakarating sa kanila na within 48 hours ay magsisimula ang demolition. Bahagyang kinabahan si Isabel. Normal naman siguro yun. Calm down, Isabel. You already faced something bigger than this man. Wala kang dapat ikakaba. Kumatok siya sa pinto. Come in. Anang isang pamilyar na tinig. Napalunok si Isabel nang marinig ang pamilyar na boses. 10 taong hindi sila nakita ng lalaking ito. Ang lalaking nangako sa kanya 10 years ago na walang magbabago sa kanila. Subalit bigla na lamang siyang iniwan sa ere. Kaya naman mas pinili niyang wag makibalita tungkol dito. It was just recently that she knew about him because of this case. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang lalaking nakaupo sa likod ng mesa. He is larger than life. Matured na itong tingnan, but his charm never fades away. Ang maturity nito ay nakadagdag lang sa charm na taglay na nito dati pa. Good morning, attorney. Bati nito sa kanya. Biglang nagtama ang kanilang mga mata. Good morning, Mayor. Siguro naman po ay alam niyo ng dahilan ng pagpunta ko rito. And thank you for agreeing to meet me. Of course. Inilahad nito ang kamay at inabot sa kanya. It's been a while. Hindi inabot ni Isabel ang kamay nito. Naupo siya sa silyang nakalaan para sa mga bisita. Kinuha niya ang folder mula sa kanyang bag at diretsyong naglatag ng dokumento sa mesa ni Gael. The house project you're pushing in Barangay Magbunga. I'm representing the community opposing the project. Hindi agad nakapagsalita si Gael, na natiling nakatitig sa kanya. Mukhang na-offend yata na hindi niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. He deserves it. Sigaw ng isip ni Isabel. Of all lawyers, bakit ikaw pa? Mahina at halos pabulong na wika ni Gael sa kanya. Nag-angat siya ng tingin dito. Sinalubong ang mga titig nito. Hindi niya itinago ang sakit at hinanakit niya laban dito. Dahil wala akong intensyong umiwas. Matapang niyang wika. Hindi katulad ng iba riyan. Ayaw niyang maging childish. She's here for a legal battle. Hindi para sa kanya ang pagkikitang ito. But she couldn't help it. Seeing him like nothing happened, it's so unfair. Hindi nito alam kung ano ang mga pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon. Samantalang ito'y parang baliwala lamang ang nangyari noon. I didn't mean to leave. I was forced to leave you. Anito, mukhang handa itong lapitan siya pero bahagya siyang umatras. I don't know what you're talking about, Mayor. I'm here to tell you na ang ginagawa niyo sa mga informal settlers ay hindi makatarungan. They deserve better. Patay mali siya niyang wika.
Nakita niyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Gael. For the record, legal ang demolition dun. Second, we give them proper notice at merong plano ang lungsod sa kanila. We have a proper relocation and housing plan for them. And that project will benefit the town for the long run. Hindi po yan ang narinig kong hinaing mula sa mga mamamayan ninyo. Hindi ko alam kung sino sa inyo nagsisinungaling. But as for my experience, I know who's the better liar. Yung mga nasa itaas. May diin ang bawat salita niya. Sinabi ng leader ng grupo na walang maayos na notice na dumating sa kanila. Wala pa kayong sapat na relocation to accommodate all of them. The saddest part is merong intimidation sa mga private contractor nyo. At maraming pamilya mapapalayas na walang due process. That's against the law, Mayor. Rule 70 of the Rules of the Court of Unlawful Detainer. Plus jurisprudence on urban poor rights. Alam kong alam mo yan. You studied law, right? May sarkasmo sa tinig niya. The LGU owns that land, attorney. We follow due process. This is within our right under the law. Wala kaming kinuha sa kanila. We're offering something better. Hindi to sa pilitan. Pero hindi pwedeng habang buhay tayong magtiis sa informal. We need to build better communities. We can't keep romanticizing poverty. We need to be brave enough to restructure for a safer, more progressive San Lorenzo. Kontra sa kanya ni Gael. Watching him speak, alam ni Isabel na hinubog na ito ng panahon. He's a good speaker. Alam nito ang sinasabi. A typical politician. Hindi mo pwedeng pagandahin ng bayan habang dinudurog mo mga taong nakatira ron. He is too stunned to speak. Alam niya ang struggle ng mga ordinaryong mamamayan. Yun ang lamang niya dito. Hindi yun alam ni Gael. He had been born with a silver spoon. We are filing a petition for restraining order and writ of preliminary injunction, Mayor. Pansamantalang titigil ang demolition habang dinidinig ang kaso. We have 4 grounds para matigil ang ginagawa nyo. I think, see you in court. Dugtong ni Isabel. At iniwan niya ang dokumento na kakailanganin nito. Have a good day, Mayor. At mabilis siyang tumalikod. Ngunit naramdaman niyang sinundan siya ni Gael. Hinarang nito ang sarili bago pa man siya makalabas ng pinto. It's been 10 years, Isabel. I always wanted to see you. But you never did. You left me hanging. Gusto mong malaman ang nararamdaman ko? I was betrayed. Nangako ka sa akin na walang iwanan. But you're the one who left me. Naghintay ako pero walang dumating. Puno ng panunumbat ang boses niya. Hindi na niya napigilang magsalita dahil sa 10 taon niyang pagkikimkim. But I guess it's for the better. I don't need your explanation. Wanna know why? Wala na akong tiwala sa'yo. Nilampasan niya ang lalaki at mabilis ang mga kilos siyang lumabas ng opisina nito. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Parang anumang oras ay sasabog siya. For 10 years, binuo niya ang kanyang sarili dahil iniwan siya nitong durog. Akala niya matibay na siya. Pero bakit sa unang pagkikita pa lang nila ni Gael ay parang bibigay na siya? No, hindi pwede. Nasanay ka na't nabuhay na wala siya. Ngayon ka pa ba bibigay, Isabel? Anya sa sarili. I hate you, Gael. Why are you doing this to me? Bakit pakiramdam niya kahit lamang sila sa kaso ay dihado naman ang puso niya? Dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Doon ay bigla niyang binuhos ang naipon na emosyon na kanina pa niya pinitigil. Samantala, sa loob ng opisina ni Gael ay nanatili siyang nakatitig sa pintong nilabasan ni Isabel, as if she's still there. She's very different now. Ibang-iba ito sa Isabel na iniwan niya noon. Of course she's different now. 10 taon na nakaraan. Anang tinig sa kanyang isip. Kung alam lang ni Isabel kung gaano niya ito kagustong yakapin. Humingi ng tawad dito sa mga kasalanang nagawa niya. Sabihin dito ang panig niya. At kung bakit nagawa niya mga desisyon niya noon na lumayo. Pero wala nang saysay ang lahat ng yon. Tila malalim na ang sugat na naiwan niya dito. Habang nanghihinayang ay isang alaala sa nakaraan ang bumisita sa kanyang isip. Nag-hysterical si Gael. Nakatingin siya sa cellphone na binasag ng daddy niya. All we want you to do is focus on your campaign. Mahalaga sa akin ang election na to. This is my last term, Gael. Mahirap bang intindihin yun? I don't want to do politics, Dad. Mahirap din po bang intindihin yun? This is not what I want. At anong gusto mo? Sumabat na kanyang ina. Maging abogado kasama ang nobya mo? Wala doon ang kinabukasan mo, Gael. Nandito sa politika ang buhay natin. Kaya layuan mo ng babaeng yun at simulan mo ng tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa. Do your job, Gael. Ipanalo mo ang eleksyon na to. Or else, hindi na makakabalik sa law ang girlfriend mo.
You know me. I can do everything. Banta pa ng kanyang ama. Nanghihina siyang napaupo sa gilid ng kanyang kama habang umiiyak, nakatingin sa kanyang basag na cellphone. Para sa mga magulang niya, distraction lang si Isabel sa kanyang karera, kaya pilit na pinuputol ng mga ito ang ugnayan niya dito. Ilang beses pa siyang tumakas papuntang Maynila, pero lagi na lang siyang nahuhuli ng daddy niya. Hindi lang bugbog ang inaabot niya noon, hanggang sa tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Hindi rin niya kakayaning mapahamak si Isabel. Mas mainam na iwan na lang niya ito kaysa pag-initan ng kanyang ama. It's not easy, pero wala siyang choice kundi sundin ng magulang. Mula sa pagiging counselor ng isang term ay naging mayor siya. Pangalawang termino na niya ngayon, samantalang ang kanyang daddy ay siyang gobernador ng kanilang lalawigan. Tunog ng kanyang cellphone ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Attorney Malyari ang caller, isa sa mga legal counsel niya. Hello, Attorney. Na-receive mo na siguro ang email ko sa'yo. Yes, Mayor. We're going to file a position to the TRO. We'll argue there's no grave injustice here. Everything was by the book. Anang attorney sa kabilang linya. After 3 days ay didinigin na ang kaso sa korte. We're ready to counter everything, Mayor. Good job, Attorney. She just came here in my office. Siya ang formal na nagdala ng TRO. She's really aggressive. Mukhang handang-handa sila. You don't have to worry, Mayor. Ang kailangan lang natin gawin ay makontrol ang media. May mga nagpo-post na ng mga malicious articles regarding you. We don't want that. Kaya nating lumaban ng patas sa korte. Pero sa social media ay mahihirapan tayo once na pumutok na ang balita. May social media team will handle that. Malapit na ang election. Alam kong double time na rin ng mga kalaban sa ngayon. I trust you, Attorney. Pupunta ako sa unang hearing. You don't have to do that, Mayor. Kaya na po namin. I want to. I need to be there. Kailangan malaman nila na walang mali sa proyektong to. Prepare everything that I need, Attorney. Lalabanan natin sila. If that's what you want, Mayor, wala pong problema. Nagpaalam na ito sa kanya, pero ang totoo ay gusto niyang makita si Isabel kaya siya pupunta sa hearing. Gusto niyang patunayan dito na hindi siya katulad ng ibang politiko. Hindi man ito ang landas na gusto niyang tahakin, pero natutuhan niyang mahalin ng politika, lalo na ang paglilingkod sa mga mahihirap. 3 days later ay maagang naghanda si Isabel para sa unang pagdinig sa kaso ng mga informal settlers. Kasama niya ang isa sa kanyang legal team at ang presidente ng mga settlers. Dala nila ang dokumento para sa unang pagdinig. Habang papasok sa San Lorenzo Regional Trial Court, ay nagulat siya kung sino ang kasalubong nila sa courtroom. Si Gael. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Pagtataka niya sa isip. Kung tutuusin ay hindi pa naman ito required na pumunta sa unang hearing. Nagtama ang kanilang mga mata. Biglang nagrigodon ang puso niya. Nginitian siya ng lalaki. At habang papasok sila, ay nagkasabay silang dalawa. Break a leg, Attorney. Pabulong na wika nito sa kanya. You don't have to be here. What are you trying to prove? Asik niya dito. Gusto niyang i-distract ang puso niyang tila gustong magwala. Marami akong kailangang patunayan. Lalong-lalo na sa iyo, Attorney. Hindi niya napaghandaan ng sinabi nito kaya natahimik siya. Diretso na sila sa kanilang pwesto. Ilang minuto pa ang kanilang hinintay bago dumating ang presiding judge. Court is now on session. Napatuwid ng upo si Isabel nang marinig ang isang tinig. Tumayo ang lahat habang pumasok ang Wes, a middle-aged woman. Judge Fatima de la Cruz, kilala bilang isang mahusay na judge. But there were rumors na bias ito. She hoped na sana hindi totoo. Ramdam ni Isabel ang tensyon sa loob ng courtroom nang simulang basahin ng court clerk ang hawak nito. People of Barangay Magbunga versus Municipality of San Lorenzo. Petition for temporary restraining order. Counsel for the petitioner, you may proceed. Basa nito. Tumayo si Isabel at pumunta sa gitna. Ang lahat ng kamang meron siya ay tila naglaho. Inisip kasi niya kung ano ang dapat niyang ipaglaban sa araw na yon. Ang karapatan at kapakanan ng mga mahihirap. Your Honor, we seek the immediate issuance of temporary restraining order to halt the demolition of homes in Barangay Magbunga, scheduled within 48 hours. The petitioners, who are informal settlers, have not been given sufficient notice, relocation, or legal remedy. They are at risk of irreparable harm. Kalmado ang boses ni Isabel sa kanyang pagsisimula. Minsang napadaan ang tingin niya kay Gael. Seryoso itong nakikinig sa kanya. Nagpatuloy siya. Hindi lang po lugar para sa mga residente ang Barangay Magbunga.
It's their home. May mga matatanda pong nakatira doon. May mga buntis at mga batang nag-aaral ang mawawalan ng tirahan. Hindi po sa susunod na linggo o sa susunod na buwan, kundi sa susunod na 2 araw. We're not asking for a special treatment here. We're asking for justice. Nakita niyang tumango-tango ang judge. Napatingin ito sa panig ni Gael at nagsalita. Counsel for the respondent? Tumayo ang legal officer ng LGU. Your Honor, the municipality acted within its legal rights. The project underwent proper documentation and consultations. Relocation has been offered to the affected families. Is the mayor present? Tanong ng judge. Tumayo si Gael. Tumingin ito sa Wes. Opo, Judge. I'm here not only as a public official, but as someone accountable for the people. Napatingin si Gael kay Isabel. Hindi niya ito maintindihan. Bakit tingin ito ng tingin sa kanya? Pinigil niya ang anumang emosyon na nararamdaman. Mayor, kayo po ba'y aware sa mga claims ng inyong nasasakupan? Hindi daw po sila nakonsulta at walang maayos na relocation para sa kanila. Tanong ng judge kay Gael. I am aware, Your Honor, but we have records to prove otherwise. We follow the Urban Development and Housing Act. Ang intention po ng project na ito is not to displace the informal settlers. This is for elevation, for safer and better homes. Tila nagbanting ang tenga ni Isabel sa narinig mula kay Gael. Liar. Anya sa isip. And yet you send them notices 2 days before the demolition? You call that elevation? They call that betrayal. Singit ni Isabel. Tumahimik ang buong courtroom. Nahalata yata na tumaas ang tensyon sa katawan niya. Attorney Velasquez, I will not tolerate unnecessary emotional rhetoric. Sita sa kanya ng judge. Gustong magsisi ni Isabel kung bakit pinairal niya ang kanyang emosyon. Apologies, Your Honor. I only speak the truth that the ground cannot. Nagpatuloy ang palitan. Isinumite ni Isabel ang affidavits ng mga residente, mga larawan ng bahay na may marking ng demolish, at video ng kontraktor na nanggigipit sa barangay. Ang LGU ay nagsumite naman ng relocation plan, notice logs, at signed acknowledgement forms. Nakasentro ang debate sa urgency at irreparable injury. Your Honor, sabi ni Isabel, the relocation plan was only finalized after the demolition notice. That alone violates the law. Objection. Sigaw ng legal officer. Misleading. Overruled. Sagot ng judge. Explain, counsel. Pagkatapos ng mahabang debate, tumayo ang judge at pinukpok ang martilyo sa mesa. Tumigil ang usapan sa loob ng korte. Nagsalita ang judge. The court will issue a ruling within 48 hours regarding the TRO. In the meantime, I strongly advise both parties to act in good faith and maintain order. This session is adjourned. At dinismiss na nga nito ang unang session. Kanya-kanya na ng tayuan ng mga tao sa korte. Tila nakahinga ng maluwag si Isabel. Hinarap niya ang presidente ng mga settlers. Malakas po ang laban natin, tatay. Makakaasa po kayo na hindi matutuloy ang demolition. Maraming salamat, attorney. Naluluhang wika pa sa kanya ng matanda. Nahabag ang kanyang puso. Mas lalo lang tumindi ang hangarin niyang matulungan ng mga ito. Habang palabas na sila ng courtroom, ay nakita niyang bumuntot sa kanya si Gael. Nagtatakang nilingon niya ito. You made me proud, attorney. You're better than I think. Para saan ang compliment na yan, Mayor? Tanggap niyo na ba na matatalo kayo sa kaso? Huminto siya at hinarap ang lalaki. Mabuti na lang at nauna na ang ibang kasama nila. You didn't lose any chance kanina. Wala kang pinalampas. And how about you? How many chances did you lose? Ilang taon ka natahimik? Hindi niya magawang hindi haluan ng personal na galit sa tuwing nagkaharap sila. Ito ang tandaan mo, Mayor. Kung para sa'yo, proyekto lang to. Pero para sa kanila, buhay ang nakasalalay dito. And for me, this is something personal. Gusto kong ipakita sa'yo kung anong resulta kapag ipinaglaban mo ang isang bagay. Hindi nagawang magsalita ni Gael, at bago pa ito makasagot ay nilampasan na niya ito. Pakiramdam niya 2 kaso ang kailangan niyang ipanalo. Ang kaso ng mga mamamayan at ang kaso ng puso niyang may sugat pa ng nakaraan. Nagliliyab talaga siya sa galit tuwing makikita ang dating nobyo. Isa ba yung patunay na hindi pa talaga siya nakaka-move on dito? She doubted it. Matapos ang mahabang biyahe ni Isabel mula San Lorenzo pauwi sa Maynila, ay dumiretso na siya sa kanyang kondo. May sarili ng bahay ang kanyang magulang. Binilhan niya ang mga ito, pero hindi na siya doon umuuwi. Kapag hindi busy ay bumibisita na lang siya sa mga ito.
Pagkarating sa kanyang kondo ay diretso siya sa kanyang counter bar. Kumuha siya ng wine doon at sinalina ng kanyang baso. Inisang lagok niya yon. Naramdaman niya ang paglandas ng mainit na alak sa kanyang lalamunan. Why do you always sound so bitter, Isabel? Akala ko ba wala ng epekto sa iyong lalaking yun? Pagalit na wika niya sa kanyang sarili. She always wanted to sound civil around him, pero hindi niya maiwasang maglabas ng hinanaing dito. Maybe because after all these years, I'm still there sa nakaraan. It will always haunt me. Ang sakit, ang pait na kailanman, walang makakagamot. Ang mga sugat ay hindi na siguro maghihilom pa. Napaiyak siya sa realisasyong yon. In the deafening silence of her house, she can feel the pain of her past. Hindi niya namalayang dinala siya ng alaala niya 10 years ago. 3 linggo nang delayed si Isabel. Sa ikatlong pregnancy test, walang duda, buntis nga siya. Hawak ang test ay nakaupo siya sa kanilang maliit na sala. Nakatayo ang magulang niya sa harap niya. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga ito. Parang kinakain siya ng kahihiyan. Desisyon mo yan. Kailangan mong panindigan ng bata. Tahimik na umiiyak ang nanay niya. Sorry po, Nay. Sorry po kung nabigo ko kayo. Paano na ngayon yan? Hindi mo na makontak si Gael. Palalakihin mo mag-isa ang bata? Anang tatay niya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang pagbubuntis niya o ang katotohanang wala na si Gael sa tabi niya habang magulo pa ang lahat. Wala itong tawag. Wala ring sagot sa kahit na anong message. Para bang nilamon ito ng lupa. She waited for weeks, and weeks became months. Gusto man niya itong puntahan sa San Lorenzo, pero nagdadalawang isip siya. Siguro ay sapat ng sagot ang paglayo nito at hindi pag-contact sa kanya. Iniwan na siya nito. Tinalikuran nito ang pangako sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Kahit po may anak ako ay tutulong pa rin ako sa inyo, Nay. Tay, hindi ko po kayo pababayaan. Tatapusin ko rin po ang pag-aabogasya ko. Hindi po hadlangan lahat ng to para maabot ko ang mga pangarap ko sa ating pamilya. Pangako niya sa mga magulang. At si Gael, ipapamukha niya rito na kaya niyang mabuhay kasama ang anak niya kahit wala na ito. Nilapitan siya ng mga magulang at niyakap. Anak man yan ng pag-ibig o pagkakamali, anak mo pa rin yan, Isabel. At bilang mga magulang mo, nandito kami para suportahan ka. Hindi ka nag-iisa, anak. Doon na bumagsak ang luha na kanina pa niya pinipigil. Alam niyang binigo niya ang mga ito, pero marami pa siyang pagkakataon para bumawi. At yun ang itinanim niya sa kanyang isip. Ngunit ang mga sumunod na araw ay naging mahirap para sa kanya. 3 araw na siyang hindi makakain ng maayos. Palaging namamaga ang kanyang tiyan. At ilang ulit na ring sumasakit ang balakang niya na para bang may humihila mula sa loob. Hanggang isang gabi ay nagising siyang humihilab ang kanyang tiyan. Namilipit siya sa sobrang sakit. Tinawag ni Isabel ang kanyang inay. Anong nangyayari, anak? Gilalas na tanong ng ina, nag-aalala. Masakit po ang tiyan ko, Nay. Sobrang sakit po. Umiiyak niyang wika at naramdaman niyang tila may mainit na likidong dumaloy sa kanyang hita. Diyos ko, Arnulfo, ang anak natin! Magmadali ka! Natatakot na tawag ng kanyang nanay sa kanyang itay. Mabilis siyang inilalayan ng mga ito pero nawalan siya ng malay sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Nagising na lang siyang nasa silid na siya ng isang ospital. Gising ka na, anak. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang nanay. Ang anak ko, Nay. Sa halip ay agad niyang tanong. Parang tinatambol ang puso niya sa tindi ng kabang kanyang nararamdaman. Bago pa man makasagot ang kanyang nanay ay bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Lumapit ito sa kanya at puno ng simpatya ang muka. Miss Velasquez, I'm sorry but you lost the baby. Nakikisimpatyang sabi ng doktor na ikinagimbal niya. Para siyang namanhid. Hindi na niya magawang umiyak dahil hindi niya alam kung ano ang mas dapat niyang maramdaman. Galit, lungkot, o takot. Pero isa lang ang sigurado niya. She felt she lost half of her life. Tila naging robot si Isabel sa mga sumunod pang mga araw. Sa loob ng kanyang silid ay hawak niya ang kaisa-isang ultrasound photo na meron siya. Ngayon pa lang nag-sink in sa kanya ang lahat habang nakatitig siya sa larawan. Wala na ang heartbeat sa larawang yon, pero ibinuhos niya doon ang lahat ng pag-ibig na hindi niya naipakita. Hindi niya sinabihan si Gael, at siguro hindi na rin niya kailanman kailangang sabihin. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan. Napahinga siya ng malalim sabay lagok ng wine.
Pagkatapos ng mga pinagdaanan niyang yun ay natuto siyang tanggapin ang sunod-sunod na kabiguan sa bawat kaso ng inaapi, sa bawat lumalaban sa sistemang mapang-abuso. Ang dahilan ng lakas niya ay hindi lamang prinsipyo, kundi alaala ng kanyang anak. You made me brave, anak. Bulong niya sa sarili habang inilalapag ang baso niyang wala ng laman. Kailanman ay hindi na siya naging buo dahil sa pagkawala ng kanyang anak. At yun ang sakit na dadalhin niya habang buhay. Pero kailanman, hindi siya magiging durog para sa kung ano ang natira sa kanya. Hindi man niya nakita ang kanyang anak, pero ito ang dahilan kung bakit siya tumayo at lumaban. Kinabukasan ay nagdesisyon si Isabel na wag na munang pumasok sa kanyang firm. Deserve nilang magpahinga pagkatapos ng ilang sunod-sunod na araw na sobrang busy sa mga kaso. Buong maghapon lang siyang natulog. Pagkagising ay 5:00 na ng hapon. Ramdam niya ang pagod sa mga nakaraang araw. Bumangon siya at nagsuot lang ng casual na damit. Kakain siya sa paborito niyang restaurant malapit lang sa kondo niya. Nagising siya kanina na biglang nag-crave sa Chinese foods. Pero nasa lobby pa lang siya ng kanyang building ay may napansin na siyang isang figurang biglang napatayo. Nagtama agad ang kanilang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya. We need to talk, Isabel. Malumanay na wika ni Gael sa kanya nang makalapit na ito. For what? Tungkol sa kaso? This is bribery, Mayor. Alam mong bawal sa code and ethics itong ginagawa mo. Kapag may nakakita sa atin ay baka bigyan ng mali siya ang pakikipaglapit mo. It may affect the case na hawak ko. Umiling ito, may lungkot sa mga mata. Hindi tungkol sa kaso ang pag-uusapan natin. Tungkol sa ating dalawa. Tumaas ang kilay niya sa sinabi nito. Sa ating dalawa? What about us? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. What happened between us is over, Mayor Gael. Kaya wala na tayong dapat pang pag-usapan. Have a good day. Nagsasayang ka lang ng oras. Nilampasan niya ulit ito pero mabilis na iharang ng lalaki ang sarili sa daraanan niya. No, it's not. Alam kong huli na ako, Isabel. 10 taon na ang lahat ng yun. Pero sa tingin ko, kailangan natin pag-usapan ng nangyari noon. Marami akong pagkakamali, alam ko. Late na para humingi ng tawad. But I think you deserve an apology and explanation. Pareho tayong hindi makakausad kung palaging ganito. Please, isang huling pagkakataon na lang. Kausapin mo ako. Pagbigyan mo ako. Tiningnan niya ito. Mukhang desperado itong makausap siya. Nagdalawang isip pa siya kung papayag o hindi. Hayaan na lang natin kung ano man ang nangyari noon. Iwan na lang natin yun sa nakaraan. Tapos na rin naman yun at may kanya-kanya na tayong buhay, Mayor. No. Mariing tutol nito. I can sense you still hold a grudge on me. I can't blame you. Naiintindihan ko. Pero sa tingin ko, kailangan natin ng closure. Kung ano man ang nangyari noon, kailangan natin bigyan ng tuldok. Nakikita kong nahihirapan ka rin, Isabel. Pagbigyan mo akong sabihin ko sa iyo ang side ko. Not to reconnect with you, pero para magbigay ng sagot sa 10 taong katanungan dyan sa puso mo. Sunod-sunod siyang napalunok. Okay, pero ito na ang huling pagkakataon na kakausapin mo ako tungkol sa ganitong bagay, Gael. Yes, thank you for giving me a chance. Let's go, I'll drive you somewhere else. No, dito na lang tayo mag-usap. Hindi pwedeng may makakita sa atin. At nagpatiuna siyang pamanhik pabalik sa kanyang unit. Sumunod na lang sa kanya si Gael na tila walang magawa. Pagbalik sa kanyang unit ay nakita niyang namangha ang lalaki pagpasok doon. You've got a nice place. Manghang wika nito. Want some drink? Beer na lang kung meron ka. Meron. Nagbukas siya ng fridge at binalikan ito sa sala. Here, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Walang emosyong wika niya. But seeing him again sa isang maliit na espasyo ay nagbibigay sa kanya ng tensyon. Binuksan nito ang beer at uminom doon. Isabel, nung nawala ako, I want to explain from the beginning. Pinutol ng magulang ko lahat ng komunikasyon ko sa'yo. Sinira nila ang cellphone ko. And they even threatened me kung ano ang kaya nilang gawin kapag nagpumilit akong kausapin ka. Tinakot din nila ako na guguluhin ka once na hindi kita nilayuan. Ikaw daw ang hadlang sa karir ko. Gusto nila na mag-focus ako sa campaign period ng panahong yun. Talaga? Then after election at nanalo ka na, bakit hindi mo ako kinontak ulit? Bakit ngayon lang na nagkita na tayo? Wala kang planong kausapin ako ng ganito kundi dahil sa kaso, di ba? Nagtataka lang kasi ako. 10 taon ang nagdaan pero wala kang ginawa para lapitan ako. May motibo ka ba? Yun ay para iurong namin ang kaso? Tama ba, Mayor Gael? No, hindi totoo yan, Isabel. Tumakas ako at lumuwas ng Maynila noon.
Pumunta ako sa bahay niyo, pero kinausap ako ng magulang mo. Nagmakaawa sila sa akin na pabayaan at layuan ka na. Ako daw ang sisira sa mga pangarap mo. That you're better off without me. Distraction lang ako sa buhay mo. Gaya ng magulang ko, ganun din ang tingin ng magulang mo sa akin. Hadlang. And I realized that maybe I am. Naisip ko na napaka-selfish ko na kausapin ka ulit, habang kumakayod ka para sa pangarap mo. Hanggang sa naging busy na ang lahat sa akin dahil sa pagpasok ko sa politika. Pero lagi ako nakikibalita sa'yo. Masaya ako sa success na natatamo mo. Alam ko na malayo ang mararating mo. At sobrang proud ako sa'yo. Pero hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko bago ko narating ang lahat ng to, Gael. I was in pain reaching my dreams. Literal na ginapang ko ang lahat. I was heartbroken nung hindi na kita makontak. You promised me na hindi mo ko iiwan. Nangako ka na babalik ka. Pinanghawakan ko lahat ng yun. Umasa ako pero binigo mo ko. Kaya labis-labis ako nasaktan. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nakatingin lang siya kay Gael. I'm sorry, Isabel. I wanted to keep that promise. I really do. Pero sadyang hindi ako pinahintulutan ng panahon. Nadawag ako na ipaglaban ka. Dahil alam ko nasaktan na kita at isa pa. Pinoprotektahan din kita sa mga magulang ko. They threatened me na hindi ka makakapagtapos ng law sa oras na magmatigas ako. Alam ko nasaktan kita ng husto. Kaya naman nung kaya ko na ang sarili ko at hindi na ako nagpapadikta sa mga magulang ko, bigla ako nahiya na balikan ka. Dahil hindi ko alam kung may ipaglalaban pa ba ako. I wanted you to know that I never loved someone the way I love you. Tulad mo, nagpatuloy din ako sa buhay na dala-dala ang sama ng loob at guilt sa hindi pagtupad sa pangako ko sa'yo. I felt helpless and I broke my promise big time at walang excuse yun. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad, Isabel. Para siyang sinaksak ng ilang libong punyal sa mga narindig sa dating nobyo. Tulad nito, wala rin siyang ibang lalaking minahal sa nakaraang 10 taon. Pinahid niya ng palad ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Siguro hanggang doon na lang yun, Gael. Ngayong nakahingi ka na ng tawad, okay na. Marahil ito nga ang kailangan natin. Closure. Anya. Pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang nilukob ng kakaibang lungkot. Marami akong pagsisisi, Isabel. Gumaralgal ang tinig nito. Kung kaya ko lang ibalik ang kahapon, sana mas pinili kong manindigan. Sana hindi ako natakot. But I was just 22. Young, naive, and scared. Pero sigurado kung pinilit ko ang gusto ko noon, baka mas lalo lang tayong parehong nahirapan. Yun ang masakit na katotohanan. Paano sila lalaban kung pareho silang mahina? I lost our baby. Biglang sabi niya na ikinagulat ni Gael. Naisip niyang karapatan nitong malaman na nagkaanak sila noon, ngunit hindi nabigyan ng karapatang mabuhay. You what? You heard me. Buntis ako nang iwan mo ko. But I lost our baby because of stress. Mahina ang kapit niya. Naramdaman niyang may mga kamay na pumulupot sa kanya. Niyakap siya ni Gael. I'm sorry. Kasalanan ko lahat, Isabel. Oh my God. You don't deserve all this pain. I'm sorry, wala akong alam. Sorry kung sinolo mong lahat ng sakit. Galit na galit ako sa iyo, Gael. Galit ako na kailangan kong pagdaanan ng lahat ng yun mag-isa. Minahal kita. Nangako ka na hindi mo ko iiwan. Pero bakit? Bakit mag-isa kong hinarap ang lahat ng yun? I'm sorry. Alam kong huli na. Alam ko na hindi na mababawi ang sakit na yun. Pero sana mapatawad mo pa ako. Naramdaman niyang umiiyak na din si Gael. Sabay nilang iniyakan ang mga panahong nawala. Ang mga nasayang na pagmamahal dahil sa hindi magkatugmang panahon. Sabay nilang iniyakan ang kanilang mga batang puso na kung sana naging handa na, hindi na sila aabot sa puntong kailangan masaktan nila ang isa't isa. Higit sa lahat, sabay nilang iniyakan ang nabuo sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang anghel. Pagkalipas ng ilang oras ay nanatiling tahimik sina Isabel at Gael. Nakatingin lang si Gael sa kawalan. Pareho silang nakaupo sa sahig. Walang salitang namagitan, pero binasag ni Isabel ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. After how many years, ngayon lang gumaan na pakiramdam ko ng ganito. Thank you for having the courage to come here, Gael. Napatingin siya sa dalaga. Hindi niya maiwasang hindi malungkot sa mga nalaman niya. No, Isabel. Thank you for giving me the chance to talk to you. Marami ring tanong na nasagot dahil nagkausap tayo. Tumingin ito sa kanya.
Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kailangan na nating umusad. Alam kong long overdue na ang lahat ng to. Akala ko hindi ko na kailangan ng mga sagot mo. But I realized that a one good conversation would heal me from all of this. Kailangan ko lang pala maging matapang na harapin ang lahat ng to. I'll be honest, I was looking for an answer. Pero takot akong malaman ang sagot. Pero okay na ako, Gael. Siguro, finally makakausad na ako. Ako rin. Kailangan ko na rin makausad. Lahat ng guilt na meron ako, siguro kailangan ko ng pakawalan. Masaya ako na malamang okay ka na. And that was it. Tinuldo ka na nila ang kanilang kwento, ang kanilang nakaraan. Naunang tumayo si Isabel, lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang tumayo. I wanted to end it here. Hindi man tayo maging magkaibigan, but I wish you well, Gael. Kahit papaano, naging parte ka rin ng buhay ko. Be a good mayor at huwag ka sanang maliligaw ng landas. Unahin mo ang bayan kaysa sariling kapakanan. Tumango-tango si Gael. Alam niyang yun na ang huli. Wala nang susunod na pagkakataon pa. At nalulungkot siya. Nais pa niyang dugtungan sana, pero imposible na. Thank you. And I will. Ikaw rin, manatili kang tagapagtanggol ng naaapi at nasa katwiran. Can I hug you for one last time, Isabel? Ito na ang kusang lumapit sa kanya at niyakap siya. Buong higpit na niyakap naman niya ito. I wish you well, Isabel. Please be healthy always. You too, Gael. Saad lang nito. Naramdaman niya na may gusto pa itong sabihin pero hindi na ito nagsalita pa. Sobrang nangungulila siya sa mga yakap ng dating nobya. Ang kanyang pinakamamahal na hinayaan niyang mawala sa buhay niya dahil hindi niya nagawang ipaglaban. Salamat, Isabel. At kumalas na siya dito. Salamat din, Gael. I guess, see you in court. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Yeah, see you in court. Nagpaalam na siya sa dating nobya. Mabibigat ang bawat hakbang ni Gael. Masakit man isipin na iyon na ang kanilang katapusan, pero kailangan niyang tanggapin. At ngayon nga ay magkalaban na sila, sa magkaibang prinsipyong kanilang pinaglalaban. Kung sana may bukas pa sa ating dalawa, Isabel. Pero alam kong wala na. Ani Gael sa kanyang isip. Nang mga sumunod na mga araw para sa ikalawang paglilitis, ay inihanda na ni Isabel ang kanyang sarili. Magaan ang kanyang pakiramdam. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gael ay marami siyang bagay na napagtanto. Ang pagpapatawad, kapalit ng kalayaan, ay labis na nakatulong sa kanyang sarili. Nawala na ang bigat, nawala na ang sakit, nawala na ang galit, malaya na siya sa nakaraan. Sa loob ng courtroom ay nakita niyang dumalo ulit si Gael. Saglit lang na nagtama ang kanilang tingin. Hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. She didn't bother reading his emotions. Pero may kirot sa puso niya, lalo nang maalala niya na walang nagbago sa mga yakap nito. Ganoon pa rin katulad ng dati, nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Pumasok ang Wes at doon na natuon ang kanyang pansin. Bigla siyang kinabahan nang simulan na nitong basahin ang resulta ng inihain nilang TRO. As I reviewed all the papers that had been submitted, motion denied. The TRO is not granted. Isang bulong-bulungan ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Parang namanhid ang katawan ni Isabel. Napatingin siya sa mga kasama niya. Nakita niyang tila gumuho ang mga pangarap ng mga ito. Napakagatlabi siya dahil gusto niyang umiyak. She felt like she's a failure. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng leader ng grupo. I'm sorry po. We'll find another way. Anyang pinapatatag ang loob nito. We will now proceed with the hearing on the petition for preliminary injunction. Nang marinig yon ay muli niyang inihanda ang kanyang sarili. Meron pa siyang laban na kailangang harapin. Taas noong tumindig si Isabel. Hindi niya pwedeng ipakita na pinanghinaan siya ng loob. Your Honor, while the court has denied our request for the TRO, the core issue remains unresolved. There is no clear and sufficient evidence that all affected residents receive adequate and timely relocation. The respondents' submissions lack proof of actual turnover, acknowledgement, and readiness of the supposed relocation sites. Tumayo si Atty. Malyari, halata ang iritasyon. Your Honor, we have submitted those documents. The mayor's office ensured that proper procedures were followed. The petitioner is merely repeating the same emotional arguments. Kumulo ang dugo ni Isabel sa huling sinabi ng attorney, ngunit hindi niya ipinahalata. This is not emotional, counsel. This is factual.
The relocation plan you submitted contains no confirmed occupancy, no signed acceptance from the majority of the families, and no verification that the units are livable. Your Honor, the law does not require perfection before implementation. Consultation was done. Notices were issued. Consultation? Putol ni Isabel sa kalabang abogado. The supposed meeting happened 2 days before the demolition notice, and it wasn't even attended by the majority of the residents. May ebidensya po kami na barangay officials lang ang naimbitahan. Napatingin ang judge sa abogado. Counsel, is that true? Dumapensa ang abogado. Your Honor, the community was informed through the barangay council, which is a recognized channel. Sumagot naman agad si Isabel. Is it recognized when the information never reached the people who were about to lose their homes, Your Honor? The law requires adequate and timely notice, not a technicality disguised as compliance. Naramdaman ni Isabel ang lalim ng tingin ni Gael sa kanya, pero hindi niya ininda. Your Honor, we cannot halt public development simply because the petitioner believes the timeline is unfair. Ang proyekto pong ito ay makakabuti sa lahat. Depensa ni Attorney Malyari. Then why are the people crying outside this courtroom? Why are they sleeping in borrowed spaces because they were told to vacate without clear relocation? Public good cannot be achieved by sacrificing the vulnerable. Sansala niya sa abogado. Nag-roll ng shoulders si Malyari, desperadong sumagot. Your Honor, procedure was followed. Period. The law is not a checklist, Your Honor. It is a safeguard. And when people are not given real relocation, real consultation, or real time to prepare, then the law has failed them. Kung hindi po natin kayang protektahan ng mga simpleng mamamayan, then perhaps we're no longer interpreting justice. We are weaponizing it. Anya at sinulyapan ng matalim na sulyap ang attorney. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakayuko lamang si Gael. Tila malalim ang iniisip. Nagkaroon pa sila ng debate sa loob. Inilahad pa niya ang iba pang mga dokumentong dala nila. Pagkalipas ng isang mahaba na namang pagdinig, nagsalita ang judge. Final hearing on the injunction is set next week. This court expects both parties to maintain peace while the matter is being resolved. At dinismiss na nito ang pangalawang hearing. Mabigat naman ang mga hakbang na nilapitan ni Isabel ang mga nag-iiyakan niyang kapartido. Paano po kami, attorney? Matutuloy na po ata ang demolition. Umiiyak na wika ng isang ginang. Huwag po kayo mag-alala. Maghahanap po tayo ng ibang paraan. Hindi ko po kayo pababayaan. Paninigurado niya sa mga ito. Ngunit sa isip ay naghahanap na siya ng mga pwedeng gawin para hindi matuloy ang demolisyon. Awang-awa siya sa mga tao. Kung sigurado lang sana na may relocation ng mga ito, siya na mismo ang kukumbinsi sa mga taga-magbunga na tanggapin na ang bagong lugar. Ngunit wala namang maipakita ang LGU. Napansin niyang nakatingin lang sa kanya si Gael, parang gustong lumapit. Ngunit hindi na niya ito binigyang pansin. Diretso na siya sa labas ng courtroom. Subalit nagulat siya nang makita ang napakaraming tao na naroon. May mga dalang placard. Traitor ka! Sigaw sa kanya ng isang lalaki na akma siyang susugurin, ngunit may mga pulis na biglang pumigil dito. Akala namin nasa panig ka na mahihirap, pero pinagkanulo mo kami, attorney. Isa kang huwad na abogado, katulad ka rin nila, nadadala sa pera. Tila nagkagulo na sa labas at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. What's happening? Tanong niya sa kanyang assistant na tila naguguluhan din. Attorney, sa likod na lang po tayo dumaan. Mukhang nagkakagulo po ang mga tao. Anong polis at inescortan siya ng mga ito. Mang Boyet, ano pong nangyayari? Tanong niya kay Mang Boyet na tila natigilan rin. Napansin niyang may hawak itong papel. Isang newspaper. Kinuha niya yon. Parang nagkamali po yata kami na pinagkatiwalaan, attorney. Ani Mang Boyet at lumayo na ito sa kanya. Hawak ang newspaper ay inilayo siya ng mga pulis. Narinig niyang tila nagsisigawan ng mga tao sa labas. Nang tuluyan na siyang mailayo at madala sa kanyang sasakyan, ay napasulyap siya sa newspaper. Nagimbal siya sa kanyang nabasa. Abogada, first love ni Mayor. Kaya ba na-deny ang TRO? Nakabalandra sa front page ang kanilang larawan ni Gael na magkausap sa lobby ng building ng condominium. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakikita. Anong ibig sabihin nito? Paano nalantad ang ugnayan niya kay Gael? At sino ang kumuha ng larawan? Tila magkakatugma ang lahat. Na-denied ang TRO. Lumabas ang larawan nila ni Gael. Na-reveal ang kanilang nakaraan. Planado ba ang lahat ng ito? Shit, Gael.
You tricked me again. Mura niya dito sa kanyang isip. Pakiramdam niya na isahan na naman siya nito. At habang pabalik siya sa kanyang kondo, ay nakatanggap siya ng tawag. Attorney Velasquez? Anang tinig sa kabilang linya. Yes, speaking. This is Attorney Enriquez from the Integrated Bar Ethics Committee. We received a formal complaint regarding a possible conflict of interest involving your current case and your past relationship with Mayor Gael Marquez. Nalaki ang kanyang mga mata. What? Yes, the complaint was filed anonymously, but it includes the photo printed in today's paper. We are required to initiate a preliminary inquiry. Expect formal correspondence within 48 hours. Nanghihinang napasandal siya sa kanyang sasakyan. Hindi na lang ito tungkol sa kaso. Parang pati personal niyang buhay ay gustong sirain ng kung sino. Samantala, nagkukumahog si Gael na pumunta sa tanggapan ng kanyang ama. Nabasa at nakita niya ang laman ng dyaryo. Bigla ay kinutuban na siya kung sino ang nasa likod ng eskandalong yon sa labas ng korte at ang nasa balita. Pabalibag niyang binuksan ng pinto. What's the meaning of this? Namumulang wika niya at pabagsak na inilapag sa mesa ng ama ang newspaper. Hindi na kailangan pang manghula. Ang ama niya talaga ang naglabas ng larawang yon. Pinapasundan siya nito. Saglit lang yung sinulyapan ng ama. I had to do what I need to do, Gael. Alam ko ang takbo ng utak mo pagdating sa babaeng yon. Binalaan na kita noon pa. Akala ko nga'y tumino ka na, pero ngayong nakita na naman kayo, mukhang nawawala ka na naman sa focus, iho. You played dirty again? Hindi niyo ba ako titigilan, Dad? Kaya ko makipaglaban ng patas sa korte. That would take time. Kung hindi ko pa kinausap si Judge ay baka matalo ka pa. Ginigipit na ako ng contractor sa project na yun sa lugar ng mga squatter. Masyadong sagabal at pabida yung attorney na yun, kaya tumatagal ang plano. Contractor? At kinausap mo ang Wes? Nagtatakang tanong niya. Talagang desperado ng kanyang ama. Yes, I propose and approve that project, Gael. Nagkapirmahan na rin kami ng contractor na kukunin ko for project. Nasa higit 300 million ang budget. Mas lalo lang siyang nagtaka sa pinagsasabi nito. Project ng LGU kong housing program na yun, Dad. Kami ang maghahanap ng kontraktor at hindi ganyan kalaking budget ang kailangan. Sobra-sobra ang 300 million. Bobo ka ba? Makakakuha tayo ng malaking kickback kung sakaling matuloy ang project na to. Kung hindi dahil sa magaling na abogada na yon, wala na sanang sagabal. And besides, pwede rin tayong magpatayo ng building doon para sa pagnenegosyo. It's a win-win situation para sa atin kapag napaalis natin ang mga nakatira doon. Hindi panghabang buhay ang politika. Dapat ngayon ay alam mo na yan, Gael. Gamitin mo rin ang utak mo, hindi laging puso. Kapag nagbagal-bagal ka pa, ipapasunog ko ang komunidad na yon para tapos na at nang magsilayas na ang mga daga doon. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng tatay niya. All this time ay malinis siyang mamalakad sa kanyang bayan. Pinayagan niya ang housing project na yon dahil may magandang plano para sa mga illegal settlers. Wala rin sa usapan na kukuha ng private contractor. Although idea yun ng daddy niya na gobernador, ay may nakita siyang magandang dulot doon kaya sinang-ayunan niya. Pero hindi niya lubos maisip na may ganoong agenda ang daddy niya. Alam niyang korap ang daddy niya, ngunit kumukurot lamang ito sa kaban ng bayan. Ngayon ay gusto niyang masuka. Nakakadiri ang nais nitong ipagawa sa kanya. This is insane, Dad. Binoto tayo ng mga tao to serve them. Hindi para magnegosyo at perahan sila. I run for this dahil nangako ka ng malinis na politika. Pumayag ako sa gusto mo. I lost so many people para sa ambisyon ng pamilyang to. Pero ang marinig ko mga ganyang plano mo, nasusuka ako. Hindi ko kayang sikmurain nang makitang harap-harapan mong niloloko ang mga tao. I'm done with this. Huwag mo akong idamay sa pinagkagagawa mo. Nagsisisi ako na tinanggap ko ang proyektong to na pwedeng ikasira ng pangalan ko. Salot ka. Pinapasweldo ka ng taong bayan pero nagagawa mo pa silang nakawan. And worst, hindi ka makontento sa nakukuha mo. Gusto mo bang ubusin ang kaban ng probinsyang to at hayaan ng mga tao na nagugutom habang ikaw ay nagpapasaya sa pera nila? Sa tingin mo may pakialam ako sa kanila? Mag-isip ka, Gael. Nagsisilbi tayo sa kanila, kaya natural na makinabang tayo sa kanila. Hindi na kita kilala, Dad. Noon ko pa nahahalata na nagnanakaw ka sa kaban ng bayan. Pero kinukumbinsi ko ang sarili ko na tuwid kang politiko. Mali pala ako. Don't you dare make a stupid move, Gael. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako natatakot sa inyo. Itatama ko ang lahat ng to. Matapang niyang wika. Mabilis siyang tumalikod na nagpupuyos sa galit.
Walang malinis na politika, Gael. Pahabol ng ama na ikinahinto niya. Tanga lang ang nag-iisip na kaya niyang magtagal sa politika sa malinis na paraan. Nilingon niya ito. Walang malinis na politika kung nandyan ang mga maruruming politiko na katulad niyo. And don't you dare use Isabel against sa mga pansarili niyong interes. Dahil this time, I will fight you back, Governor. 10 taon akong naging sunod-sunuran sa inyo. Sa palagay ko'y sapat na yun. At tuluyan na siyang lumabas sa opisina nito. Hindi niya kayang sikmurain ang mga nalaman niya. Hindi rin siya magtataka kung bakit ang judge ay naimpluwensyahan ng magulang niya. Iisang lugar ang naisip niyang puntahan. Kailangan niya makausap si Isabel. Baka kung ano ang isipin nito sa kanya. Kahit malayo pa ang Maynila sa San Lorenzo ay bumiyahe na siya. Tinawagan niya ang opisina ni Isabel at hiningi niya ang number ng dalaga. I'm sorry po, Mayor, pero hindi po kami pwedeng magbigay ng personal number ni attorney. At siguro po alam niyo na rin ang issue tungkol sa inyo. I need to talk to her. May sasabihin ako sa kanya. Pero hindi po talaga pwede, Mayor. Can you tell her na pupunta ako sa kondo niya? This is ASAP, please. Kailangan ko lang talaga siyang makausap. Sige po, tatawagan ko po si attorney. Thank you. Please sabihin mong papunta na ako. Anya, kung hindi niya makukuha ang number nito, ay didiretso na lang siya sa kondo nito. Mabuti na yung naabisuhan na niya ang babae. Ilang oras pa ang lumipas at narating niya ang kondo ni Isabel. Hindi na rin kasi siya tinawagan ng sekretary nito. Natatandaan pa niya ang room number nito, kaya dumiretso na lang siya doon. Kinailangan pa niyang magsinungaling sa security ng building para lang payagan siyang makapasok. Sinabi niyang totoo ang nasa balita na mag-boyfriend sila ng dalaga, kaya naniwala ito. Kumatok agad siya sa pinto nito. Hindi nagtagal ay nabuksan ng dalaga at hindi maipinta ang mukha nito. Why are you here? Alam mo namang mainit ang mata ng press sa atin. I want to explain everything, Isabel. Ayokong pag-isipan mo ko ng masama. Humugot ito ng malalim na buntong hininga. Magpaliwanag ka ng maayos, Gael. Kung hindi ay hindi kita mapapatawad kapag nalaman kong sinadya mo ang lahat. Pinapasok siya nito sa loob at nakita niyang mugto ang mga mata nito. No, hindi yun ang intensyon ko. I was here that day dahil buo at totoo ang intensyon ko sa iyo, Isabel. Hindi ko lang naisip na gagamitin ni Daddy ang pagkikita natin para baliktarin ka at palabasing masama. Ang Daddy mong may kagagawa nito? Marahan siyang tumango. I told you, tutol siya sa ating dalawa. Akala ko'y tapos na siya sa pakikialam sa akin. Pero nagkamali ako. He's attacking you dahil sa kasong hawak mo. He's thinking na nawawala na naman ako sa focus dahil sa muli nating pagkikita. And he's not aware na wala na tayong connection sa isa't isa? Ayaw niyang maniwala. Malungkot mang sabihin pero siguro tama ka. Ang housing project ay pansariling interest ni Daddy. He wanted a kickback from this project kaya pinupush niya. At gagawin niya lahat para lang matuloy ito. Even betraying me and exposing me into the public. Nagtalo kami kanina dahil ginamit niya ako. Nakita niyang tila naging malungkot ang mga mata ni Isabel. You have to do something, Gael. Buhay ng mga ordinaryong mamamayan ang nakasalalay dito. They voted you. Ikaw ang pag-asa nila. I hope you're not like your father. I'm not, Isabel. Malinis akong politiko. Hindi ko sisirain ang pangalan ko para lamang sa pera ng bayan. Alam kong 10 taon na tayong hindi nagkita, pero hindi ako nagbago. You can check my background. Never ako naging corrupt sa San Lorenzo. I always think that the project was for everyone. Maganda ang pagkakalatag, maganda ang proyekto, pero sa mismong bibig ng tatay ko narinig ang mga hindi niya magandang plano. Hindi ko kaya. Akala ko'y kapakanan ng mga tao ang hangad niya sa proyektong yun, kaya rin tinanggap ko at pinahintulutan. Subalit ginamit lang pala niya ako. Nakita niyang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Isabel. Thank you, Gael. The barangay council wanted me out. Akala nila tinraidor ko sila. And some people are questioning my capability bilang attorney. Lalo na't na-deny ang TRO na inihain namin kasabay ng paglabas ng balita. May posibilidad pa na mawalan ako ng lisensya. Talagang itinodo ng tatay mong pagkatake sa akin. But I'm not worried for my title. Mas nag-aalala ako sa mga tao sa community. I wanted to protect them. Pero paano ko gagawin yun kung wala na silang tiwala sa akin? Don't worry. I'll fix this, Isabel. Akong bahala. I won't let you down this time. Pagbibigay niya ng seguridad dito. Nakahinga ito ng maluwag pero nakita niyang nag-alala ito. Pero baka kayo ang magkasiraan ng daddy mo. Ano bang plano mo ngayon? Mahal ko si Dad kahit na manipulative siya at sinira niya tayo noon. Pero mahal ko rin ang bayan ko, Isabel.
I promise, itutubid ko to at maaabswelto ka. Mag-iipon ako ng mga ebidensya at sa'yo ko yun ipagkakatiwala. Mag-i-issue din ako ng executive cease and desist order. That would be the last thing na pwede kong gawin para hindi na matuloy yung project. First thing in the morning, magkakaroon ako ng press conference. And regarding with my dad, hindi na ako nag-aalala sa kanya. Hindi habang buhay na kontrolado niya ang buhay ko. Ang mga hindi ko nagawa noon, pwede ko nang itama ngayon. Tiningnan niya ito ng makahulugan. There's a tender emotion in her eyes. If you need help, nandito lang ako, Gael. Kung gusto mong ipaglaban ng tama, I'm with you. Kahit papaano ay nabuhayan siya ng loob. Thank you. But I think I need the food. Gutom ako sa biyahe. Nagmadali ako makarating dito. Nakangisi niyang wika. Nasa po nito ang noo. Right, meron pa akong ulam dito. Iinitin ko lang. Maupo ka na lang muna dun sa dining at isiserve ko sa'yo. Napangiti na lang siya dito. Agad itong dumiretso sa kusina. Nanatili siyang nakatingin sa dalaga. Hindi niya napigilan ng sarili na sundan to. Why did you choose to stay single, Isabel? I mean, you're 32 pero hindi ka pa rin nakakaisip magkaroon ng masayang pamilya. Dahil ba sa akin? Tumingin ito sa kanya, parang hindi makapaniwala. Partly yes. After everything, I don't think I can trust someone anymore. Pero kalahati din yon ay dahil sa sobrang busy ko sa trabaho. I have so many on my plate. Hindi ko na alam kung anong unahin. Hanggang sa namalayan ko na lang na ganito na pala ang edad ko. Ikaw, bakit wala ka pang asawa? Dahil din ba sa akin? Pabirong tanong nito. Sinubukan ko pero walang nangyayari. Sagot niya. And because I was looking for you. Dahil hindi ako makahanap ng katulad mo. Gusto man niyang idugtong pero hindi niya masabi. Really? Kinagala mo na naman ang pagiging torpe mo. Nung college kung hindi pa ako naglakas loob na kunin ang number mo para sa group project, hindi pa tayo magiging close. Tatawa-tawang wika nito. Crush na kasi kita noon. I don't know how to approach you. Natigilan ito sa sinabi niya. Parang may naalala. Lagi nga kitang nahuhuling nakatingin sa akin noon. Ang saya lang balikan. Halos pabulong na ang huling sinabi nito. I even wrote you a letter. Hindi ko alam kung bakit ganun ako ka-corny noon. Tumawa si Isabel dahil sa sinabi niya. Yes, I remember that. Sinabi mo pa sa akin sa sulat, kung hindi mo lang din ako magiging girlfriend, mas mabuting tumandang binata ka na lang. Ang savage nun. Sinagot mo lang ba ako nun dahil natakot ka rin na tumanda akong binata? Hindi kaya, napasagot mo ako dun sa sinabi mong kasama mo ako sa mga pangarap mo. Mas matindi pa yun sa I love you. Loving someone is romantic, but including them in your dreams, it's beyond words. Tinamaan si Gael sa sinabi nito. Dahil totoo naman, kasama ito sa mga plano niya. Pero hindi natupad ng mga planong yun. Hindi niya nagawang magsalita. I'm sorry I wasn't able to fulfill those promises, Isabel. Tila may dumaang anghel sa pagitan nilang dalawa. Sa sobrang tahimik, malakas niyang naririnig ang tibok ng kanyang puso. Unang nakabawi si Isabel. Ano ka ba? Okay lang. Ang mahalaga, narating natin yung mga pangarap natin. Kahit hindi na tayo magkasama. Totoong masaya ako para sa'yo, Mayor. Hindi ka man naging abogado, nakakatulong ka pa rin sa kapwa sa pinasok mong mundo. At yun ang mas masakit para sa kanya. Dahil ang totoo, wala man lang sa pangarap niya ang natupad. Lalo na ang makasama si Isabel sa harap ng dambana. Kinabukasan ay nakapwesto si Isabel sa harap ng kanyang TV. Sa pamamagitan ng local networks ay mapapanood niya ang press conference ni Gael. Hindi niya maiwasang kabahan para dito. Alam niyang malaking laban ang kakaharapin ng binata, pero may bahagi ng puso niya ang masaya para dito. Natuon na ang kanyang atensyon nang lumabas ang mukha ni Gael sa screen. Naging doble ang bilis ng tibok ng kanyang puso. He seems so restless, pero nakikita niya sa mga mata nito ang determinasyon. Mayor, totoo po ba na may relasyon kayo ni Attorney Isabel Velasquez? Hindi po ba conflict of interest ang pakikipagkita niyo sa kalaban sa kaso? At ginagamit po ba ninyo ang posisyon niyo para maimpluwensyahan ang desisyon ng korte? Sunod-sunod na tanong ng mga reporter. Nakita ni Isabel na bumuntong hininga si Gael. Tumikhim ito bago nagsalita. Yes, I know Attorney Isabel Velasquez. And yes, we have a personal history. Napakagatlabi siya sa naging sagot ni Gael. Narinig niyang humugong sa loob ng conference room. But I want to make it clear. I didn't use my position to sway the case in my favor. I have never and will never compromise the law to protect myself. Dugtong ni Gael.
Mayor, were you once in a relationship with her? Tanong ulit ng reporter. Yes, she was my first love. Sunod-sunod siyang napalunok sa sinabi nito. Tumitig ito sa kamera na para bang alam nitong nanonood siya. And maybe the only one that ever mattered. Do you think your relationship with her discredits her as a lawyer? No, she's exactly the kind of lawyer this town needs. Strong, principled, and unafraid. I admire her courage, and honestly, I envy her for it. She's not afraid to stand up for what's right, kahit na kailangan niyang banggain ang kahit na sino. Kaya niyang ipaglaban ang mga taong mahal niya at mahalaga sa kanya. Tumagos ang bawat salita nito sa puso ni Isabel. Then will you step back from the project or resign as a mayor? Nagulat ang lahat sa naging tanong ng reporter. Halatang china-challenge si Gael. Kung yan ang kailangan para sa hustisya, then yes, I'm ready to step down. One last question, Mayor. Are you doing this to protect Attorney Isabel? No, I'm doing this because for once, I want to be the man she deserved 10 years ago. Tears fell on her face. Hindi niya inaasahan ang mga sinasabi nito, pero naramdaman niya ang bawat salita at nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Maya-maya ay muling nagsalita si Gael. Effective today, I am issuing a cease and desist order sa Barangay Magbunga Development Project. Wala mo ng demolisyon hanggat hindi natatapos ang community consultations at hindi natitiyak ang maayos na relocation para sa bawat pamilya. Layunin namin na protektahan ng bawat residente habang pinapabuti ang komunidad sa hinaharap. Tahimik na nakinig ang mga reporter, ngunit isa ang naglakas loob na magtanong sa istriktong tono. Mayor, ilang pamilya po bang maaapektuhan? At saan sila i-relocate habang inaayos ang proseso? Ang relocation ay carefully planned. Sagot ni Gael ng mahinahon pero may authority. Kasama ang barangay at housing authority sa proseso. Hanggang maayos ang lahat ng dokumento at consultations, walang pamilya ang mawawalan ng tahanan. Ang mahalaga ngayon ay kaligtasan at katiyakan para sa bawat residente. May isa pang reporter na nagsalita. Halatang gustong makuha ang personal at controversial angle. Kung ganun, Mayor, sa tingin niyo ba ay mali ang korte na idinay ang TRO? Tama po ba ang pinaglalaban ni Attorney Isabel? Kasi hinahanapan niya ang LGU ng relocation documents pero wala kayong maibigay dun sa korte. Kung natuloy ang demolition, kawawa po pala talaga ang mga tao sa Magbunga, Mayor. Natigilan si Gael ng ilang segundo. Ang simpleng tanong na yun ay parang lindol sa loob nito. Alam nitong tama ang sinasabi ng reporter. Tumikhim ito bago sumagot. Ang prioridad ko ay ang kaligtasan at karapatan ng bawat residente sa Magbunga. Wala akong personal na agenda na magdudulot ng panganib sa kanila. Ang mahalaga ngayon ay ang proteksyonan ng bawat pamilya at ang tamang proseso para sa kanilang relocation. Sa likod ng mahinahong boses ni Gael, ramdam ni Isabel ang bigat ng bawat salita nito. Nauunawaan niyang hindi nito pwedeng sabihin sa publiko na may mali sa proyekto, at ang ama nito ang may kagagawa ng gulo. Kung sasagot ito ng eksakto, masisira ang sarili nito at ang political credibility nito. Ngunit sa mata ni Isabel, ramdam niyang katotohanan. Sinusubukan ni Gael na itama ng tahimik ang lahat, habang pinoprotektahan ang tao, maging siya. Good job, Gael. Alam kong hindi ka magpapasilaw sa tukso. Alam kong hindi ka gagaya sa tatay mong korap. Sabi ni Isabel habang nakatingin pa rin sa TV kahit tapos na ang press con ng dating nobyo. Sa kabilang banda sa loob ng opisina ni Gael ay galit na galit ang kanyang ama sa ginawang press con. Pulang-pula ang buong mukha nito at nais nang suntukin siya. Nagpipigil lang. Kahit kailan na hindi ka talaga nag-iisip, Gael. Alam mo ba kung ano ang epekto ng ginawa mo? Nagpupuyo sa galit na wika ng matanda. Pinili ni Gael na maging kalmado. Alam ko kung anong mas makakabuti para sa mga tao ko. Hindi na ako bata, Dad. Hindi mo na ako pwedeng kontrolin. Saka ano bang ikinagagalit mo? Kahit nandidiri ako sa gawain mo, iniligtas pa rin kita sa lahat. Hindi mo natitikman ang galit ng mga taong bayan ngayon dahil hindi kita ikinenta sa mga katiwalaan mo. That project is mine, kaya huwag kang makialam, Dad. Itatama ko mga mali mo. Hayaan mo ako o lalabas ang baho mo. How dare you? Dad, alam mo kahit hindi kita isiwalat, meron at merong makakatuklas sa mga gawain mo. Narinig mo kanina yung mga reporter? They're seeking for transparency. Gusto nilang ilatag ko ang dapat ilatag kaugnay sa proyekto. Pero wala akong maibigay dahil ang sabi mo okay na ang relocation ng mga settlers. Pero malalaman ko kay Attorney Malyari na wala ka palang balak na i-relocate ang mga tao sa Magbunga.
Ikaw ang how dare you, Dad. You're out of your mind. Makikita mo kung ano magiging epekto nito sa'yo at sa mga susunod mong termino. I don't care, Dad. Will you stop manipulating me? Buong buhay ko kayo nang nagkontrol sa akin. Sinabi mo na para sa ikabubuti ko ang lahat ng ginagawa nyo. Pero bakit mas lalo akong napasama? And this time harap-harapan mo akong gagamitin para sa korupsyon? At nagagalit ka dahil hindi ako sang-ayon sa gusto mo? You better check yourself first. Anong klaseng ama ka kung nagagalit ka na gusto kong ituwid ang baluktot niyong desisyon? Kung gusto niyong gawin ng katarantaduhan niyo, huwag niyo akong idamay. I will resign as mayor kung ipipilit niyo ang gusto niyo. Hindi ba't mas malaking katanungan yun para sa mga tao? Mas mauungkat nila ang lahat ng rason na pagbaba ko sa pwesto. Guguho ang lahat ng ambisyon mo. Hindi nakapagsalita ang ama niya. Hindi pa tayo tapos, Gael. No, tapos na ako sa inyo. Lalabanan ko kayo kung sa tingin ko mali ang ginagawa nyo. I guess tapos na po kayo, Gov. You can leave now. Pulang-pula ang mukha ng matandang gobernador na lumabas sa kanyang opisina. Nakahinga ng maluwag si Gael. Hindi niya alam na makakaramdam siya ng kaginhawaan. Ganito pala ang pakiramdam na ipaglaban ng isang bagay na alam mong tama. Nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag sa kanya. Sinagot niya yon. Hello, Mayor? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makilala kung sino ang tumatawag. Isabel, napatawag ka? Yes, ako to. I just want to say na sobrang proud ako sa'yo. You did a great job, Gael. Salamat sa pagtindig sa alam mong tama. No, Isabel. Mas gusto kong magpasalamat sa'yo. You made me realize na walang masama kung ipaglaban kung ano ang tama. Kahit gaano pa kalaki ang babanggain, basta nasa tama ka, palagi kang mananalo. That's good to hear. Tumawag nga pala sa akin ng taga-barangay Mabunga. Humingi sila sa akin ng sorry at masaya sila sa naging desisyon mo para sa kanila. Binigyan mo sila ng bagong pag-asa. Papunta ako ngayon doon. Magkakaroon kami ng meeting. And they want you to be there para formal na magpasalamat sa'yo. Napangiti siya sa ideyang magkikita sila ni Isabel. Gusto niya itong makita ng mga sandaling yon, lalo na at magulo ang isip niya. Pero bigla siyang nahiya. May mukha pa ba akong ihaharap sa kanila, Isabel? I'm sure alam at ramdam na nilang may mali sa proyekto. At malamang, inaalam na rin nila kung may relocation ba sila o wala. Bakit ka mahihiya kung itatama mo naman ang mali ng iyong ama? Isa pa about sa relocation, pwede mo silang tanungin kung saan nila gustong lumipat na lugar. Pwede mong sabihin na gusto mo lang na may pagpipilian ng location kaya mo inaalam. With that, hindi ka nila ko-questionin. I can help you redeem yourself, Gael. Pero baka matalo ka pa rin sa kaso. Nakita mo naman yung DRO, di ba? Nasabi ko na sa'yo na binayaran ni Dad ang judge. Hindi na yun mangyayari, Gael. Ibinalita sa akin ng mga katim ko na iba na ang judge na hahawak sa kaso ng mga taga-Magbunga. Hindi ko alam kung bakit nagpalit ng judge. Wala ka bang kinalaman? Meron. Nirequest ko na mag-inhibit yung judge. Hindi pwedeng siya pa rin ang humawak ng kaso pagkatapos ng ginawa ni Dad. Kaya nireview agad ang assignment at iba na hahawak sa Magbunga case. Gusto ko maging patas ang laban natin sa kaso. Teka, ang lisensya mo, kumusta? Hindi na nila itutuloy ang pag-iimbestiga sa akin. Wala raw silang nakikita na nilabag ko. At dahil yun sa presscon mo. Buti naman, makakahinga na ako ng maluwag. So, pupunta ka sa mga kababayan mo? Yes, I'll be there. Hihintayin kita dun. Sige, magkita na lang tayo dun in 3 hours. Bye, Gael. At nawala ito sa kabilang linya. Mabilis siyang kumilos at lumabas ng kanyang opisina. Uuwi muna siya sa kanyang bahay para mag-ayos. Hindi niya alam kung bakit excited siya at nais magpapogi sa muling pagkikita nila ng dating nobya. Samantala, naunang nakarating sa barangay Magbunga si Isabel. Sinalubong siya ng mga residente doon at nakayuko ang mga ito. Tila nahihiya. Kami po ay humihingi ng pasensya sa gulong aming ginawa, attorney. Sorry po kung nagduda po kami sa inyong kakayahan at nagtiwala agad sa media. Sana po'y naiintindihan ninyo. Sa sobrang takot po namin na mawala sa amin ang lugar na to, ay pinangunahan kami ng aming emosyon. Ang pinaka-leader ng grupo. Wala po kaming hangad, kundi ang maging payapa ang lahat, lalo na dito sa buong barangay. Wika naman ng kapitan. Tipid siyang ngumiti sa mga ito. Naiintindihan ko po kayong lahat. Alam ko po kung gaano kasakit ang mawalan ng isang bagay na sobrang mahalaga sa atin. Siguro sa susunod ay pairalin natin ng radikal na pag-iisip. Hindi ko po kayo ipaglalaban hanggang dulo kung wala po akong malasakit sa inyo. Hindi lang po ako tapat sa aking tungkulin bilang isang abogado.
Tapat din po ako sa pagtulong sa kapwa ko, lalo na po sa mga walang kakayahan na ipagtanggol ang mga sarili nila. Nakarinig siya ng bulong-bulungan at tila ingay. Napalingon siya nang marinig ang humintong sasakyan. Si Mayor, anang isang miron. Lumabas sa sasakyan niya si Gael. Nakasuot pa ito ng barong. Nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Attorney, magandang araw sa iyo. At sa inyo po, Kapitan. Bati ni Gael sa mga nadatnan nito. Magandang umaga rin, Mayor. Ani Isabel. Nandito po ako para personal na magpasalamat sa inyo dahil sa pag-issue ng CDO. Malaking bagay po yun sa mga residente dito. Oo, Mayor. Hindi po kami nagduda sa pamamahala ninyo sa San Lorenzo sa loob ng ilang taon. Palagi ka pong nananalo dito, pero nagulat lang po kami sa naging desisyon nyo noong mga nakaraang linggo. Dugtong pa ng kapitan. Maraming salamat po sa inyo. At humihingi rin po ako ng pasensya sa mga naging gulo noong nakaraang araw. Ako po ay lubos na humihingi sa inyo ng malawak na pangunawa. Ang hangarin ko po ay mapabuti ang inyong kalagayan at mabigyan kayo ng maayos na tahanan. Sa kagustuhan ko na maging maayos kayo, ay may mga tao po pala sa likod ng proyektong ito na mapagsamantala. Kaya nang malaman ko po ang tungkol doon, mabilis po akong umaksyon agad. Hindi po ako papayag na kayo ang madehado sa mga personal interest nila. Pasensya na po kayo kung hindi ko agad yun nakita. Umabot patuloy tayo sa korte. Subalit makakaasa po kayo na ilalagay na natin sa ayos ang lahat. Narinig ni Isabel na nagpalakpakan ng mga tao. Nakita niya ang paghanga ng mga ito kay Gael. Napatingin siya sa mukha ng binata at nagulat siyang nakatingin din ito sa kanya. At maraming salamat din kay Attorney Velasquez. Isa siyang malaking eye-opener sa proyektong ito. Kung hindi siya nagpursige na ipaglaban at ipagtanggol kayo ay baka nadala rin ako. Maraming salamat sa iyo, Attorney. Tumango siya dito at patuloy pa rin ang palakpakan ng mga residente. Para silang mga artista. Dahil po dyan nagambagan po ang barangay at may konting salo-salo sa plaza mamaya. Huwag po muna kayong umuwi at para po sa inyo ang salo-salo na yun. Kayo pong dahilan kung bakit nandito pa rin ang barangay magbunga. Nagpahinuhod silang dalawa ni Gael. Dumiretso sila sa plaza at nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Thank you is not enough, Gael. Anya dito at nakita niyang tipid lang itong napangiti. It's always been you, Isabel. Mula noon, you always bring out the best in me. You have goodness in your heart. Kulang ka lang sa push. Sana magtuloy-tuloy na ang paninindigan mo para sa tama. And please, don't you ever resign. Kailangan ka ng mga tao mo. Kailangan nilang isang tulad mo. Kung bababa ka, matutuwa ang mga buhaya. Naiisip ko nga na sa dami ng failure ko sa buhay, kahit ito lang ang magawa kong tama. Sana hindi pa huli ang lahat para mabago kong tadhana ko. Walang nauuna, walang nahuhuli. Hindi naman to karera. Ang mahalaga ay natuto tayo. I will always be proud of you. Habang nanonood ako sa'yo kanina, hindi ko maiwasan na maging masaya para sa'yo. Yumuko ito. I'm glad I made you happy. Sa mga nakalipas na taon, wala akong ginawa kundi ang saktan ka. At salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. You gave my confidence back, Gael. Narinig ko rin ang sinabi mong hindi niya matuloy ang sasabihin. Na ikaw ang first love ko, and you're the only one that matters. Si Gael na ang nagtugtong ng kung ano mang sasabihin niya. Nahihiya siyang tumango. Sinabi ko naman sa'yo, wala nang naging ibang babae sa buhay ko bukod sa'yo. I dated so many girls, but I always end up looking for you. But I know this is not yet the perfect time for us. Sana kung pwede na, pwede ka pa. I never dated anyone aside from you. Bukod sa nag-focus ako sa goal ko sa buhay, alam kong ang hirap mong palitan, Gael. Oo, nagalit ako, pero nakita ko ang malaking pagbabago sa'yo. Kung may isa pang pagkakataon para sa atin, hindi ako magdadamot. Kaya ko pang maghintay ng tamang panahon. Nakita niyang kumislap ang mga mata ng binata. Ginagap nito ang kamay niya. Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang walang salitang pwedeng maglarawan sa kanyang nararamdaman. Pinisil nito ang kanyang kamay. Handa na po ang lahat. Tara na po, Mayor, Attorney. Tawag sa kanila ni Kapitan. Agad silang nagbitiw ng kamay. Pareho silang natawa. Daig pa nila ang mga batang nahuli ng magulang. Nagkatinginan silang muli. Alam niyang hindi magtatagal, darating din sa kanila ang tamang panahon. Nang mga sumunod na araw, pagkatapos ng pagpupulong na yon ay napagdesisyonan ni Isabel at ng buong komunidad na iatras na ang kasong kanilang inihain. Naging sapat na sa kanila ang CDO na inihain ni Gael.
Wala ng demolition na magaganap. Mananatili ang lahat ng residente sa barangay Magbunga. At sa naging huling update ng barangay captain kay Isabel, magpapasa na ng resolution si Gael para hindi na sila maging illegal settlers. Magkakaroon na ng land tenure regularization. Hindi lang alam ni Gael kung paano siya nito pinasaya sa mga desisyon nito. Kaya ng araw na yon nang tumawag si Gael sa kanya at gusto nitong makipagkita, ay hindi siya nagdalawang isip. Umuo kaagad siya. Gusto rin niyang personal na pasalamatan ng binata. Sa isang private resort sila magkikita. Alam niyang pag-aari ng pamilya nito. Malayo pa lang ay tanaw na niya ito. Nakatingin ito sa dagat. Mayor Gael, tawag niya sa lalaki at napalingon to sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata ay agad itong umiti. Attorney Isabel, akala ko hindi ka makakarating. Pwede bang hindi? Gusto kong personal na magpasalamat sa iyo dahil sa naging desisyon mo. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang magagawa niyon para sa kanila. Tukoy niya sa inihain nitong land tenure regularization. The only solution na naisip ko. Bumaba man ako as mayor. At least sa kanila na ang lupang yun. Hindi na sila mapag-iinitan. Did you talk to your dad? Tumango ito. Sobrang nagalit siya, pero wala na siyang magagawa. Gusto niya akong itakwil bilang anak niya, pero wala na akong pakialam. Buong buhay ko inialay ko para mapasaya sila, pero laging kulang. Ginawa ko ng obligasyon ko bilang anak niya. Wala akong pagkukulang sa kanya. Siya maraming pagkukulang sa akin. May lungkot sa tinig ni Gael. Wala kang ginawang mali. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama. Paano na kayo ngayon? Kanya-kanya na muna kami. Gustuhin ko man siyang isuplong bilang tiwaling politiko. Hindi ko magawa. Ama ko pa rin siya. Kaya hahayaan ko na lang na may ibang tao na makatuklas sa gawain niya at ng mga kasama niya. Lalo at mahigpit na ngayon ng gobyerno laban sa korupsyon. Very wise decision. Humakbang si Gael papalapit sa kanya. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. I know. Gusto kong gumawa ulit ng tamang desisyon, Isabel. In less than a year, bababa na ako bilang isang mayor. Wala na akong planong pumasok sa politika. I wanted my life back. Hindi pa naman huli ang lahat. You can start again. Walang imposible kung gugustuhin mo. Pwede kang mag-aral ulit ng abogasya. Ituloy mo ang pangarap mo. Ngumiti ito. Isa na yan sa mga naiisip kong gawin. Pero ang ibig kong sabihin, gusto kitang ligawan ulit, Isabel. I want you back in my life. Hindi man natin madugtungan ang nakaraan. Hindi ko man maibabalik ang baby natin. Pero pwede naman tayong magsimula ulit. Pero natatakot ako, Gael. Totoo yun. Hindi madali ang lahat, lalo na sa mga pinagdaanan nila. Kung bibigyan mo ka ng pagkakataon, patutunayan ko sa'yo na wala ka nang dapat ikatakot. It would take time, Isabel. Hindi madali ang lahat. Pero promise magiging worth it ang lahat ng to. Wala nang makakahadlang sa atin. Wala nang makakapagdikta sa akin. Handa na akong ipaglaban ka kahit kanino. Ayoko nang pigilan ng nararamdaman ko, Gael. Mas natatakot ako mawala ka ulit. Sige, pumapayag ako na magsimula ulit tayo. Niyakap siya ng binata. Marami pang pwedeng mangyari sa ating dalawa. Hayaan mo akong patunayan sa'yo na kaya na kitang ipaglaban. Mahal na mahal pa rin kita, Isabel. Thank you sa second chance. Liligawan ulit kita. Naging mas mahigpit ang yakap nito sa kanya. Tumingala siya dito at nagtama ang kanilang mga mata. If you promise me na tatapusin mo ang law school mo, sasagutin agad kita. Does it mean you still love me? Yes, I still do. Lalo na't nakita ko kung paano mo itama ang lahat. You handle it very well. Dahil sa iyo ang lahat ng to. Umiling si Isabel. Hindi yan dahil sa akin. It's all about you, Gael. Kahit na dumating pa ako ulit sa buhay mo, kung takot at duwag ka pa rin, hindi mo gagawin yun. Pero dahil matapang ka na, ginawa mo ang sa tingin mo'y tama. At palagi kong sasabihin sa'yo na proud ako dahil sa paninindigan mo. The Isabel and Gael 10 years ago will be proud of you. Nakita niyang tila may dumungaw na luha sa mga mata nito. Pinahid yun ng dalaga. You made me happy, Isabel. Alam kong marami akong pagkukulang at alam kong marami akong pagkakamali. Kaya natatakot ako na baka hindi mo na ako tanggapin ulit. As I told you, finish your law school and I'm yours. I will. Pagkatapos ng term ko, babalik ako sa law school. Babalikan ko ang first love ko. Alam niyang double meaning ang sinabi nito. Baka nga totoong first love never dies. Nakangiting Anya. Hindi talaga yan mamamatay. Lalo na kung first love mo ang dahilan kung bakit patuloy kang nabubuhay.
Bumaba ang mukha ni Gael sa kanya at sinalubong niya ang mga labi nito. It was their first kiss after 10 years, but it's still the same, sweet as ever. Ang halik na yon ang nagpawi ng lahat ng takot at alinlangan nilang dalawa. Nakakatakot nga namang magmahal ulit sa parehong taong nagdulot sa ng sakit. Pero ang pagmamahal, kapag puro at totoo, lahat kayang lampasan. Kahit 10 taon pa ang naging pagitan. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Pagkatapos ng naging termino ni Gael bilang mayor ay hindi na nga siya tumakbo sa alinmang posisyon. Pero bago natapos ang termino nito, ay nagrant na sa barangay Magbunga ang lupang para sa mga ito. Nagkaroon na ng titulo ng lupa ang bawat household na naroon. At katulad ng ipinangako ni Gael kay Isabel, bumalik ito sa law school. Abot langit ang saya ni Isabel dahil nakikita niyang masaya ang binata sa desisyon nito. Parang nagkaroon ito ng panibagong buhay. Hindi pa rin matanggap ng daddy ni Gael ang naging desisyon nito. Pero bumagsak ang karir ng daddy nito sa politika. Lalo na at may mga nakakain ng reklamo dito laban sa mga ginawa nitong anomalya sa iba't ibang proyekto sa bayan ng San Lorenzo. Hindi na rin ito namakbo ng sumunod na eleksyon. Nag-withdraw kasi lahat ng kapartido nito. After 3 years, Gael finished his law school. After his graduation, he took the bar exam at pumasa ito. Sa mismong araw na pumasa si Gael sa bar, ay nag-propose ito ng kasal kay Isabel. She's the happiest girl in the world. Will you marry me, Attorney Isabel? Maluhaluhang tanong ni Gael sa kanya. Hindi lang singsing ang hawak nito. Hawak din nito ang result ng bar exam. Yes, Attorney Gael. I will marry you. Mahigpit niya itong niyakap. Dahil ng araw na yon, 2 pangarap nito ang natupad. Ang maging isang abogado at maging asawa niya. Hindi naging madali ang mga lumipas na taon, pero ang lahat ng paghihirap nila ay nagbunga ng magandang resulta para sa kanila. Kinasal sila ni Gael sa isang simpleng garden wedding. Dinaloan yun ng kanilang pamilya. Tinanggap na ng daddy ni Gael ang mga desisyon nito. Nagkaroon na ng kapatawaran sa pagitan nila. Hindi sila pwedeng mabuhay sa galit at takot. Lahat ng yon ay nawala dahil mas nangibabaw ang pangunawa at pagmamahal. At ang sumunod na blessing sa kanila ay ang kanyang pagbubuntis. Nagpapasalamat sila dahil kahit maedad na siya ay nabiyayaan pa sila ng anak. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman nilang mag-asawa. Dahil finally, makukompleto na ang kanilang pamilya. At kambal pa ang kanilang naging anak. Doble ang saya ng bawat isa. Tama nga na ang kapatawaran ay siyang susi sa isang maganda at maayos na kinabukasan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.